Ngayon no, mga kababayan, dumito ho tayo. No? Nako ha, naawa naman ako dito sa mga sa mga supsuperos. Main nga talaga si Bongbong. Si Boy Banil. Si Boy Banil, may itinatanong mga kababayan, si Boy Banil. No? O mamaya na si Boy Banil, mas yung dito. Bumalimbing na daw kayo. Yeah, mas okay to. Tapos sunod natin yung kay Boy Banil. Makwentuhan ko lang kayo. No? Siguro panahon, kailan ba yon? Election? O kung kailan man, tapos na. Si Boy Banil yun, pumasok dito sa channel ko. Sabi ni Boy Banil, ito pala yung ito pala yung target. O ito pala, ako daw ho, mga kababayan. Anak lang putik na. Ang sabi ko naman ho, no, boy, dito, labanan ng utak dito. Hindi pwede dito, yung parang lang, yung parang kung lang mga vlog. Sabi ng iba, Mark Ramos, si Boy Banil, nandiyan na ha, sa SMNI. Putang ina, ako siguro ako nasa DDS na kampo, baka kasama ka. Baka ako pa nga leader niyang mga yan di ba? Tingnan nyo yung mga itsura ng mga pinagkukuha ni Kibuloy versus doon sa tinanggal niya. Yung tinanggal niya o yung inalis o umalis. Pinaka magandang word at pinakatama, umalis. Na si nakalimutan ko na pangalan ni Sir, magaling na mamamahayag po yun. Diba? Tapos ang mga pinalit ho? Ito sila Boy Banil, sila Boy Wheelchair. Bakit? Wala nang mauto si Kibuloy na mga announcer, na mga host. Dahil yung mga host talaga, mga kababayan, syempre, nakikita nila, naku, puro fake news mga binabalita nito mga ito. No? Ayokong marinig, Sir Mike, ginago lang sila ni Yorme Dia. Si Sir Mike Abe, di ba? Versus dito. Syempre mga kababayan, uuto na lang ng mga vlogger. Kaya po sila nandyan. Ako, tingin nyo po kung DDS ako, nasa kampo nila ako, nasa hanay nila ako. Tingin nyo, wala ako dyan? Baka nandyan ako, baka ako pa leader niya, mga ungas na yan. Kaso sige, tuloy na ho natin. Mga kababayan, ayaw natin manlait. Annalyn Ando, shout out sa iyo. Pakinggan nyo po ha. Kawawang-kawawa sila dito sa mga sagot ni Yorme. Yorme, marami nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Naalala ko lang ho mga kababayan, si Yorme bumabanat yan dati nung panahon po ng eleksyon. Mga kakamping bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos. Tayo bumabanat po tayo sa mga kakamping, nakikipagbardagulan po tayo. Pati ho si Yorme Isko Moreno, binabardag. Ako ho, ipinanganak ho ako sa Tondo, Maynila. Ipinanganak po ako sa 41 years ago. Ipinanganak po ako sa numero na 1574 Franco Street, Tondo, Maynila ho, mga kababayan. No, nung lumalaki ako, nasubaybayan ko ang karera ni Isko Moreno sa sa pagkakonsehal. Lahat po yan, nasubaybayan ko, mga kababayan, sa paghingi namin ng mga basketball court. No, meron pang isang araw. Siguro alas 11, alas 12 na. Syempre, artist si Yorme. Yung mga kaalyado niya, inihihuhuli ho, no? Ihinuhuli si Yorme na magsasalita. Si Yorme lang inaabangan ko doon. Sabi ng tatay ko, uwi na, huy! Papaluin na ako. Dali, malapit na to. Tatay ko, hindi naman mahilig sa politika yun. Alam niyo po kung saan hilig nung tatay ko, sa malangit nawa ang iyong kaluluwa. Ano po, nakakamiss din. Mahilig uyo sa karera ng kabayo. Bata pa lang ako, makita mo, talagang dadalhin na ako doon sa mga Santa Ana, San Lazaro, yung SM na yan, SM Mall. Ano yan, karerahan ng kabayo yan. Pupunta kami, alas 6 ng umaga. No? Doon po, mulat na mulat po ako sa Tondo, mga kababayan. Si Yorme, talagang
Masigasigo, magaling. Kaya lang, para ho sa akin, nung panahon ng eleksyon, para ho sa akin, hindi pa ready, hilaw pa si Yorme, mga kababayan, pagka sa presidente. Kaya po, bumabanat ako kay Yorme ho dati, mga boss Chipamo, sir. Pero ngayon, love na love ko yan bilang isang city mayor ng Maynila ho, mga bossing, no? Maniwala ho kayo sa hindi, lahat ng wag namang lahat ng taga Maynila. Majority ng Manileño, mahal si Yorme Isko, mga kababayan. Kaya nga po naibalik ko yan eh. No? Kaya po nandyan ulit yan. Pa-shout out, Mark, Kuya, Remedyo 6663. Oh, shout out po sa inyo. Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Pagdating po sa portion na ito, sa video nito, kinakat na po ng mga DDS. Ang ganyan na lang po. No? Kasi mga kababayan, yung mga susunod po na maririnig ninyo na manggagaling po sa bibig ni Yorme Isko Moreno, masakit na po sa dibdib ng mga DDS, mga bossing. No? Na real talk ho sila, mga kababayan. Game! Wala akong ganoon eh. Action Demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Ayan. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Apo. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Ayan, tapos na yun. Kaya ho ako, saludo ko doon sa mga kakamping nating mga kaibigan. Pagkatapos po ng eleksyon, nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, yun pong ini-issue nila na gumagamit na ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Nung pinakitaan po sila ni Vic Rodriguez, si Panort ang nagpakita mismo. Ito ang resulta na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulo. Stop na po sila. Nirespeto po nila yon. Ngayon, putik na yan. Pati po sa DDS Si Vic Rodriguez pa nagsasabi na hindi, kumbaga, parang kasama pa din siya sa nagsasabi gumagamit daw po. Samantalang siya humawak nun. Di ho ba? Yung bardagulan, tapos na po yun pagkatapos ng eleksyon. Pagka binanalo na, sama-sama na tayo. No, nasuportahan yung gobyerno. Kaya po si Mark Ramos, pro-government po tayo. Mga kababayan, suportahan natin yung gobyerno na nakaupo dyan. Dahil pagbagsak po niyan, mga kababayan, damay po tayo, sama po tayo. Huwag nating hilahin pababa. Ang gobyerno, mga kababayan, pag hinila natin pababa, kasama ka din sa baba. Kasama ka ding lugmok. Kasama din yung mga susunod na henerasyon natin. Kaya tigil-tigilan nyo yung pangapaninira. Kapag kami nakikita kayong maganda ginagawa ng gobyerno, suportahan ninyo. Kapag mali yung ginagawa, batikos. Pero hindi yung batikos na wala naman kayong maipakita ebidensya.